officially sa movies, kabago-bago ko in a way, nakapagpa-workshop na ako. And ang laki ng support na nakuha ko sa mga taga-industriya sa pag-workshop ko ngayon. And sustain ko yung libreng scriptwriting workshop na yun through the years hanggang ngayon. So, nagkaroon ako ng naparaming batches at halos lahat ng nagsusulat sa pelikula, sa TV ngayon, nag-director from Sina Love Diaz to Jeffrey Turion, to Sabine Lau, to Sina Dada Lumibaw and so on, sa Maging Sino Ka Man at sa Maalala and sa Jezebel, etc. Sina Joyce Bernal, lahat nagdaan. Nung nagsisimula pa lang sila sa pelikula, sa industriya, nagdaan sila sa workshop ko. So, para magawa ko yun, ganun, ang swerte-swerte ko naman, nagawa ko yung ganun. At na-sustain ko yung paggawa ng ganun na patuloy. Sa akin, masarap nakaranasan yun na hindi ko nagawa sana kung hindi ako nagpelikula. And then, maski pa paano yung body of work, marami man akong works na hindi ko gusto o hindi ko nagustuhan or na-compromise ng todo. In the end, ang maaalala ko pa rin, and I hope ang maaalala ng publiko, yung kunti man, magagandang nagawa ko na trabaho. Again, masarap lingunin at isipin na, ay, nagawa ko yun. Ang hirap-hirap gawin nun, ang daming naging problema, but ito buo siya nagawa. Mula sa Himala hanggang Moral, hanggang Andrea, hanggang and so on. Private show, etc. So, again, masarap yung feeling na gano'n. So, that's 2. 3, sinasabi ko na napakaraming setbacks at limitations ng collaborative work. But on the other hand, meron ding sarap ang collaborative work na wala sa solo work ng writing fiction. Marami akong mga naging experiences sa mga director ko at co-writers ko at even sa mga katrabaho kong artista na nagdi-discuss kami at nagbe-brainstorm. And then may sinulat akong isang portion na maganda ng dinirect ng director o ng in-interpret ng actor o ng nire-write ng kapwa-writer ko. Mas gumanda siya. May nakita akong bagong paraan ng pagtingin dun sa situation na hindi ko na-realize nung sinusulat ko na, oo nga, pwedeng ganun eh. So yung acceleration ng collaboration, yung acceleration ng discovery na merong mind na mas mahusay kaysa sa'yo, doon sa puntong yun lang, doon sa puntong yun, mas mahusay sa'yo, mas sharp sa'yo, exhilarating for me eh. Masarap na pakiramdam for me. It makes me feel na mahal ko itong mga taong ito. Mahal ko itong trabaho ko. Mahal kong makipagtrabaho sa ibang tao. Ayaw kong ako lang mag-isa nakakulong sa kwarto, nag-iisip na ang husay-husay ko, ang yabang-yabang ko. Alam ko na lahat eh. So yun yung mga small incidents na nakanganga ka sa kanila in amazement. Yun yung mga small miracles, mga small magical moments sa trabaho ng collaboration. Sa isang industriyang tigmak sa commercialism, compromises, and constraints, and censorship. Yun yung mga magic moments na you feel yung spark ng creation. Nagsalpukan dalawang utak. May lumabas na mas maganda dun sa individual na utak. Mahirap i-compare yun. Hindi mo mararanasan yun sa solo work na pagsusulat ng fiction, o ng tula. So, may mga ganong moments na masarap. And then finally, to continue that point, pag pinanood mo na yung script na sinulat mo, na bare, gumawa ka ng line, halimbawa, walang himala, it's so bare naman, it's so flat. Then pag nakita mo na sa screen, na-transform na siya eh. Na-transform na siya, and suddenly you're watching another work na eh, another person's work. Based on your work, and suddenly yung work mo rin has been transformed, and you're transported. And maganda lumabas, everything, lahat ng mga nuts and bolts and etc. And so, nag-connect lahat. Yung trabaho mo, yung trabaho ng artista, yung trabaho ng editor, yung trabaho ng music, yung director, at yung crowd control. At lahat sila nag-connect na tama in a magical moment and you're watching it. And then masaya ka na scriptwriter ka. Then you will continue writing scripts. Mabagsak ka man at matumba at like-lightin ng mga critics. Nagpapatuloy ka kasi yung magical moment na yun na pinapanood mo yung trabaho mo for the first time. Nag-open na ng credits at na-put together lahat ng elements ng tama. Again, walang comparison.
Bakit Madalas po? tanungin niya sa akin at madalas ang sagot ko, na hindi pag-iwas sa sagot madalas sagot ko, ang nanay walang paborito eh. So, ako may paborito siguro kung 10 or 15 or 20 or 25 because I feel that these are the works that basically reflect my sensibility and these are the works that I like and I hope that people will like them also. And these are the other works na okay na they helped me naman become a better writer and a better person. But these are the works na kung may stand ako sa island at sabihin nila dalhin mo lang yung ano mo, there will be about 10, 15 or 20. Hindi ako mamimili ng isa o dalawa. I'm not saying na ganun ako kahusay, na ganun karami. Pero favorite na pinag-usapan hindi quality Opo. Hindi isa o dalawa at tatlo So marami-rami sila dadalhin ko. Himala, Moral, and so on. Diba? Salome. Basic, mainly the 80s works. The 80s works na ginawa ko. Panahon ni Nalino at Tinabroca. Yun yung panahon kasi na hindi ko ginadjudge lang dun sa kalidad ng trabaho kundi yung how I was then bago akong writer, baguhang writer ako sa pelikula and then andito lahat ng mahuhusay ng mga director at mga writer at mga artista sa palibot ko. At yung milieu noon, never na naging ganun ang milieu. Andun lahat, katrabaho ko sila lahat sabay-sabay. Sina Luis, si Mike, sina Lino, si Ismael, si Marilu, sina Hill, sina Mel, and so on. So, sabay-sabay ko silang katrabaho at ang dami ko natututunan at magkakaiba sila ng style, magkakaiba sila ng vision at ng filosofiya at nakaka-adapt ako sa lahat sa kanila and ang feeling ko mahal nila ako, gusto nila ako mula sa philosophical na pelikula hanggang sa earthy, etc. and so on. So, para ako nag-workshop ng libre, hinihila ang consciousness ko in all directions. And I was giddy with yung happiness ng learning. Mahirap maulit na yung ganong period sa career ko So, and ang output ko nun is may mga moral ako at himala at private show and so on. Happiest moment in my writing life sa movies, and I suppose kakapit na rin noon na happiest na hawak-hawak ko yung mga pelikulang na-produce noon na lumabas that time. So siguro yun ang favorite ko. Pero ang hirap ng issue ng favorite kasi gusto ko rin yung mga pelikula kong pangit at hindi nag-work I think kung mahusay akong writer ngayon, it's because may mga nagawa akong pumalpak. Lagi kong sinasabi sa mga workshoppers ko at sa mga humingi ng advice na baguhang writers kung tinitingnan nyo ako successful, nakatuntong ako dun sa mga failures ko. Hindi ako magiging successful kung wala akong tinutuntong ang failures. Hindi naman ako natuto ng todo dun sa mga magaganda kong works na puri ng puri ang mga ibang tao Pinaka natuto ako dun sa mga failures dun sa mga works ko na pumalpak. Sumadsad ako sa putik. Nadapa ako, nasugatan ako. At na-realize ko na hindi pa ako ganito kahusay. Marami pa akong dapat matutunan. Marami pa akong kakaining alikabok. Doon ako pinaka nag-grow at natuto So kung mahusay man ako ngayon, that's because paulit-ulit kong nare-realize dati na hindi ako mahusay. And ang proof nun, yung mga works kong hindi nag-succeed. So hindi ko sila itatakwil. Hindi ko sila sasabihin, hindi ko to favorite. Hindi to magaganda. Kasi lahat yan, the good and the bad works, lahat ako yun Kung ano man ako ngayon, lahat ako yun At kaya ako nakagawa ng masamang trabaho, madalas, dahil gusto kong makagawa ng mas magandang trabaho. Kaya ako pumalpak kasi gusto kong gumawa ng iba, hindi yung inuulit-ulit ko. Ayaw kong nakagawa na ako ng ganyang klaseng tinapay, ulit-ulitin ko na lang. Kaya ko naman gumawa ng another himala. Pwede naman akong gumawa every year ng himala na script. Pero bakit? Bakit ko? Doon gagawa ako ng ibang klase naman. Sa paggawa ko ng ibang klase, malaki ang chance na pumalpak ako. But I'd rather gumawa ng ibang klaseng trabaho at pumalpak kaysa ulit-ulitin ko yung sarili ko. So, lahat sila, in the end, favorites. Kaya lahat sila mga anak. Yung mga sinulat niya. Malabala sa script. Pinasukan ko na halos lahat nagsulat ako ng fiction, short stories, mula nung fourth year high school ako hanggang puntang Maynila. Nagsulat ako ng journalistic pieces, nagtrabaho ako sa magazine, copy reader, and then eventually staff member, writer. Nagsulat na ako ng ilang plays, nagsulat ako ng ilang tula. Nakapagsulat na ako ng ilang lyrics ng kanta, My Dream. And isa sa mga dream na gusto ko pa rin i-pursue, gumawa ng musicals.
And nakapagsulat ako lately